Yes, sa amin, mas epektibo sana yung pagtataas ng tariff, ibalik sa 35%. No? Kasi sabi ko nga, yung import ban pag September, huli na yan, and walang kasiguruhan na pagdating ng anihan, ay wala ng oversupply. Baka oversupply pa rin, no? Pero kung itaas mo yung taripa ngayon to 35%, tutumal yung imports. At habang tumutumal yung imports, nauubos yung oversupply. Pangalawa, makakalikom yung gobyerno ng additional tariff. At pangatlo, pag medyo nagmahal ng konti yung import dahil sa tariff increase, gagalaw na rin ang presyo ng palay. Sir, ano ho yung reaksyon niyo po muna dito nga sa pagpapatupad o sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na by September 1, ban na itong pagban ng mga import rice? Oo, ang tinutukoy kasi natin problema, oversupply. Sobra-sobra ang bigas sa merkado. Galing sa imported na napakamura dahil binabaan nila yung taripa from 35% to 15%. So murang-mura. And then sinabayan pa ng local na harvest noong Abril-Mayo na nabili yung palay sa napakamurang presyo. Kaya yung oversupply na yan ang rason bakit bumabagsak ang presyo ng palay at yun ang gustong tugunan sana nitong import ban. Ititigil muna ang pag-aangkat umpisa ng September. Ang tingin po namin, bakit September pa? Meron ng oversupply ngayon. Bakit hindi na ipatupad yung ban ngayon at para maubos yung oversupply, pagdating ng anihan, normal na yung inventory level natin, hindi na masyadong babagsak yung presyo ng palay. No, kasi kung hihintayin pa natin ng September, pagpasok natin ng September, oversupply pa rin tayo. So, posibleng matamaan na naman yung presyo ng palay pagdating ng anihan sa September, October. Opo. Hindi ho ba makakabawi? I mean, hindi lugi yung ating mga magsasaka? Makakabawi ba sila during that period na sinuspende nga itong import ban? Well, depende nga kung mag-react yung palay price, no? Kasi ang idea is kung itigil mo yung pag-aangkat, posibleng tumaas yung presyo ng palay, makikinabang yung mga magsasaka, no? Pero sabi ko nga, kung sa September mo pa ititigil yung pag-aangkat, August hanggang papasok ng September, you are still in an oversupply situation. No, kasi lalo na marami sa mga importer, alam nilang bawal na sa September, i-advance lang nila yung pag-aangkat sa August. So pagdating ng September, umpisa ng anihan, ang daming supply pa rin sila. Puno ang kanilang bodega at baka hindi na sila makapamili ng palay ng magsasaka dahil wala na silang paglalagyan at ubos na rin yung kanilang puhunan. Yan ang isang senaryo na kinatatakutan namin. Opo. Pero ang sabi, 6 na pong araw, ito ho ba ay sapat na o dapat dagdagan pa, taasan pa yung duration ng import ban? Babantayan siguro dapat nila kasi bagamat ihinto yung pag-aangkat ng 60 days, during that 60 days, umaani naman tayo. So kumbaga, na nababawi yung paghinto sa pag-aangkat, nababawi ng papasok naman na ani natin. But we have to monitor kasi in the same way na ayaw natin magkaroon ng oversupply, ayaw din naman natin magkaroon ng shortage. No? Yun ang dapat babantayan mabuti ng gobyerno. Opo. Pero sir, aasahan ba natin na bababa yung presyo sa mga pamilihan? Kasunod nga po nitong oversupply at saka may import ban. Ano bang magiging senaryo? Sa ngayon, yung balita na nagtaas na ng presyo ng bigas, that is not reasonable, no? Kasi yung bigas na nandito na sa atin, naangkat na o nabili na yung palay, nabili lahat yan sa mababang presyo bago pa mag-announce ng import ban. So bakit biglang tataas yan? Nabili na nila, nandyan na yan sa merkado, nasa bodega na. Hindi naman yan apektado ng import ban. So walang rason bakit biglang tataas yan ng 2 piso, no? Ngayon, pagdating ng September, October,
i-close yung pag-aangkat pero parating naman, papasok naman yung mga ani. So supply will be okay, no? Pero hindi na sa oversupply, no? So ang inaasahan namin pag nag-stabilize na yung supply, naubos na yung sobra-sobrang stock, medyo gagalaw naman pataas yung presyo ng palay para makinabang naman ang mga magsasaka. At sa tingin namin, napakalaki naman yung patong between the palay or import price at saka yung retail price na hindi dapat gumalaw masyado yung presyo ng bigas. Opo. Sir, bago ko lang ipasok kay partner Admar, nakikita po ninyo na ang problema dito ay nasa mga rice retailers yung nagtataas na po ng presyo ng kanilang mga imported rice. Oo, kasi wala naman rason bakit sila magtaas. Hindi naman nagmahal yung kanilang pag-angkat dahil dyan sa import ban. Nabili na nila last month o 2 months ago yan. Nasa bodega na nila, nabili na nila sa mababang presyo. Bakit bigla nilang papatungan ng another 2 pesos? Pagsasamantala yun. Sir, magandang umaga, si Admar po ito. May panukala po na muling bigyan ng kapangyarihan po yung NFA, no, sa pag-procure ng bigas, lalo na sa mga imported. Nakikita niyo po ba na napapanahon ng ibalik ito sa kanila? Lalo't sinasabi po ng gobyerno na ito yung gagamitin nila para ma-maintain talaga yung 20 pesos kada kilo po na bigas. Sa tingin namin, yung pasok ng government tulad ng NFA either sa pagbibenta ng bigas, no, o kaya sa pamimili ng palay, papasok lang siya pagka crisis situation o kaya emergency situation, no. Ibig sabihin, masyadong sumipa ang presyo ng bigas at kailangan pumasok ang gobyerno para mapababa yon, okay yon. O masyadong mababa presyo ng palay, then mamili ang NFA ng palay, no? Pero kung normal naman ang presyuhan ng bigas at saka palay, sa tingin namin hindi na kailangan makialam at gumastos pa ang gobyerno kasi normal naman ang mga presyo, no? Kaya maganda rin na i-review yung rice tariffication law para bigyan ng kapangyarihan at lakas yung gobyerno na tumugon sa mga emergency situation. Pero ang takot namin baka tulad nung nangyari, gagawa sila ng emergency para makialam lang at maitulak yung gusto nila. Baka maabuso rin yung kapangyarihan yon. At tulad ng nangyari ngayon, nag-create sila ng emergency para mailabas yung stock ng NFA sa napakamurang presyo. Ang kawawa yung magsasaka. Baka ang ganyan mangyayari sa iniisip nilang amendment. So, kaya nga sa tingin namin, ipaliwanag sa amin ng mabuti ano bang balak nila bago nila amendahan yung batas. Opo. Dito naman po sa kung saan po ang mas mainam, sir, yung pagban sa pag-aangkat or taasan na lang po balik yung taripa doon sa original na 35% kasi doon meron pa rin tayong maangkat at matitiyak pa rin yung supply and at the same time may pondo para sa mga magsasaka po. Yes, sa amin mas epektibo sana yung pagtataas ng tarif ibalik sa 35%. No? Kasi sabi ko nga, yung import ban pag September, huli na yan and walang kasiguruhan na pagdating ng anihan ay wala ng oversupply. Baka oversupply pa rin, no? Pero kung itaas mo yung taripa ngayon to 35%, tutumal yung imports. At habang tumutumal yung imports, nauubos yung oversupply. Pangalawa, makakalikom yung gobyerno ng additional tariff. At pangatlo, pag medyo nagmahal ng konti yung import dahil sa tariff increase, gagalaw na rin ang presyo ng palay. Opo. Sir, clarification lang doon sa 20 pesos per kilo ng bigas. Sabi nga ng Pangulo kasi during sa SONA ay hindi na nalulugi ang ating mga magsasaka. Tama ho ba? Sumasakayan po kayo doon? Parang half-truth yun, no? Half-truth. Ang ibig niyang sabihin, yung 20 pesos na binibenta nila, galing yan sa stock ng NFA na binili nila ng NFA yung palay sa 23 pesos per kilo. Yung mga nakapagbenta sa NFA at 23, napakasaya yung mga yon kasi ang umiiral na presyuhan ng palay at that time,
nasa 15 pesos per kilo lang. No? Kaya sabi niya, hindi nalulugi yung magsasaka sa 20 pesos kasi nabili naman yung palay nila sa 23. Tama yun doon sa nakapagbenta sa NFA. And that is only about 3% ng total harvest nung panahon na yon. Yung 97% ng ani na ibenta sa trader kasi hindi naman makapasok sa NFA, na ibenta sa trader ng 15 pesos pababa. Kawawa sila. No? At ang isang dahilan bakit sinasabi ng trader kailangan nila magbaba ng presyo ng palay dahil sabi nila kailangan nilang kalabanin o kompetensyahan yung 20 pesos rice ng gobyerno. So merong posibleng Hello? Yes, go ahead, sir. Hello. Yes, so medyo hindi siya yung buong picture no. Opo. Siguro sir, yung huling mensahe po ninyo, kung may panawagan po kayo sa gobyerno, nasa inyo po ang pagkakataon. Isang nakikita namin kakulangan ngayon yung pakikipag-usap ng Department of Agriculture at ng gobyerno sa pahanay ng mga magsasaka at maybe also hanay ng mga mamimili. No? Kulang ng dialogue. No? Kaya kung minsan may mga hakbang yung gobyerno na hindi namin sinasanang ayunan, sana naiplansa yan nung bago pa sila gumalaw, pinag-usapan, siningi yung kuro-kuro namin, baka makahanap kami ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat.